Kapit mga kapatid na motorista, papalo na sa ₱100 ang litro ng diesel at kerosene dahil sa isa na namang big-time oil price hike. Bukas at live mula sa Taguig City, may express report si Rainiel Pawid. Rainiel, magkano na itong mga particular talaga na price hike na inanunsyo ng DOE na ipapatupad bukas? Ruth, katatapos nga lang humarap nitong si Energy Secretary Sharon Garin dito nga sa atin at sa kanya ngang pag-anunsyo nitong mga bagong presyo nitong produktong petrolyo bukas. Para maging specific, ito sa gasolina ay maglalaro sa 12 pesos and 90 centavos to 16 pesos and 60 centavos yung posibleng iakyat sa kada litro nga ng gasolina. Sa diesel naman, nasa 20.40 to 23.90 habang 6.90 to 8.90 dito naman sa kada litro ng kerosene. Sa madaling sabi, Ruth, yung sa diesel at sa kerosene ay tiyak, nasa 120 to 130 kada litro yung magiging presyo niyan bukas at sa mga susunod pa na araw. Sabi ng DOE ay uutay-utayin ulit yung pagkakaroon nga ng oil price hike. So ibig sabihin, hindi yan yung minsanang bagsakan bukas. Yung ilang mga kumpanya nag-commit na raw na yung una nga, kung bukas ay 75% sa susunod na 3 araw ay doon naman nila ibubuhos yung karagdagang 25%. Pero may ibang kumpanya rin na sinabi na pwede silang magkaroon ng 3 tranches nga ng pagdaragdag every other 2 days yung gagawin nila. Sa kabila niyan, Ruth, itong Department of Energy at nakikipagtulungan na dito sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan para maiwasan naman yung hoarding o pang-iipit nga dito sa mga produktong petrolyo dahil nakakuha rin sila ng report na kung dito sa Metro Manila, for example, yung diesel ay papalo ng 120 or 114 bukas, kada litro yan. Sa ibang mga probinsya, kaya na lamang sa Batanes at sa Palawan, ay pumalo na ito sa ganoong presyo ngayon pa lamang. So ayan yung mga tinitignan nila ngayon in coordination with LGU and the Philippine National Police. Pagdating naman sa supply ng produktong petrolyo, sinabi ng DOE na meron pa tayong sapat na supply hanggang sa katapusan ng Abril. Pagdating naman dito sa usapin kung tataas nga ba yung singil sa presyo naman ng kuryente, sinabi ng DOE na walang dapat ikapangamba dahil stable yung supply ng kuryente dahil mainly itong pinagkukunan natin dito ay coal at renewable energy. Ruth. Rainiel, bali yung binanggit mo nga na taas pasahe, ay taas sa presyo ng petrolyo. Depende kasi iba-iba yung mga presyuhan ng gasolinahan. So yung ating mga motorista, pwede naman silang mamili kung saan yung pinakamura. Pero may paliwanag ata yung DOE kasi nagtataka yung mga kapatid natin, bakit iba-iba yung presyo? Bakit doon sa ibang lugar mahal? Ruth, pagdating naman doon sa presyo ay tinitingnan din dyan yung transportation cost at yung supplier at yung availability ng supplier dahil nga merong mga malalaking kumpanya na meron silang reserve for the next month. And sabi nga ni DOE Secretary Sharon Garin, yung iba nga ay pwede pang tumagal up until 2 months. At yung ilan naman na mga maliliit na gasolinahan, ayun nga yung mga nahihirapan dito sa transportation cost at yung dun sa kanilang reserve. Pero sabi naman nitong DOE, yan daw talaga yung kalakaran pagdating sa presyo ng langis dahil deregulated nga o hindi kagaya dito sa presyuhan nitong electricity o nitong kuryente na regulated ng gobyerno. Ruth. Yan po ang Express Report ni Rainiel Pawid live mula sa Taguig City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.